Magandang araw at welcome pong muli sa aking channel. Kung nagbabasa ka ng Biblia ay siguradong nabasa mo na ang mga katagang ito na sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo. The last will be the first, and the first will be the last. Ngunit ni minsan ba ay naging palaisipan ito para sa iyo? Noong unang kapanahunan ni Jose na anak ni Jacob, hindi ba siya ang pinakahuli sa kanyang mga kapatid at kinasusuklaman siya ng kanyang mga kapatid? Ngunit dahil sa plano ng Diyos, siya ay nagpunta sa Ehipto at siya ang naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao na kasunod ng Parao. At nang dumating ang tagutom ay nagpunta ang kanyang mga kapatid sa Ehipto para bumili ng pagkain sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang buhay ay nanatiling siya ang mas nangunguna sa kanyang mga kapatid na kabaligtaran noong una na siya ang pinakahuli. Hindi ba't maliwanag na naisakatuparan sa kanyang mga katagang, the last will be the first and the first will be the last? Bago tayo magpatuloy ay atensyon muna sa mga nag-aabang ng mga aksyon at history videos. Nais ko pong sabihin na ang mga susunod na videos kong i-upload ay ilalagay ko sa isa ko pang channel na Kasaysayan Stories. Bisitahin niyo po ang channel na ito para sa mga bagong uploads sa mga darating na araw. Ngayon ay balik tayo sa topiko. Ngunit maliban dito ay ano pa kaya ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Nakapaloob sa Biblia sa mga libro ng Mark at Mateo ang kwento ng isang mayamang pinuno na lumapit kay Hesukristo at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin para siya ay maligtas. Mula pa noong pagkabata ay mahigpit na sinusunod ng taong ito ang mga batas na itinuro sa kanya base na rin sa kautusan ng mga Hudyo. Sinagot siya ni Hesukristo at sinabing iwan niya ang lahat ng kanyang kayamanan at sumunod siya kay Hesukristo. Ngunit nang hinayang at nalungkot ang mayamang taong ito at saka umalis. Nakasulat sa Mateo chapter 19 verses 28 to 30 ang ganito. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa pagbabago ng lahat ng mga bagay kapag umupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kaluwalhatian, kayong sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono. Uupo kayo upang hukuman ang 12 lipin ng Israel. Iyan ang mangyayari sa bawat isang nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o ng mga kapatid na babae o ng ama o ng ina o ng mga anak o ng mga alipin alang-alang sa aking pangalan. Siya ay tatanggap ng 100 ulit. Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at nahuhuli na mauuna. Ito ang mga katagang isinagot ng Panginoon sa kanyang mga apostol nang tanungin nila kung ano ang kanilang makukuha sa pagsunod sa kanya at pag-iwan sa lahat ng kanilang tinatangkilik. Dapat nating maintindihan na dalawang estado ng mga tao ang pinagkukumpara ng Panginoong Hesukristo dito. Ang una na nangunguna ay ang mga mayayaman at ang huli na nahuhuli ay ang mga mahihirap. Pero take note, ang mga tinutukoy na nahuhuli dito ay ang mga taong walang kayamanan, hindi dahil wala silang kakayahang magpayaman, kundi ay sadyang pinili nilang sundin ang bakas ng Panginoon. Ibig sabihin nito na may mga taong mas pinili na mag-ibanghelyo kaysa magpayaman. Ang halimbawa nga nito ay ang mga apostol ni Hesukristo, katulad na lang ni Apostol Matthew na isang tax collector na madali lang para sa kanyang magpayaman, ngunit mas pinili niyang sundan si Hesukristo. Hindi na kaila sa atin na ang mga mayayaman ay nangunguna sa karamihang bagay dahil nga sila ay mayaman. May pera sila para makabili ng mga VIP tickets o mga upuan para sa iba't ibang okasyon. Sabihin na nating sila ang priority sa mundong ito dahil sa kanilang kayamanan. Hindi ba't may mga katagang ang mga mayayaman ang siyang patuloy na yumayaman? Nangyayari iyan dahil karamihan sa mga mayayaman ay nakakonsentrate sila sa pagpapalago ng kanilang kayamanan. Pinag-aaralan nila ang mga paraan para mas lalong yumaman at palagi silang nakafocus dito. Iyan ang dahilan kaya sila ay palaging yumayaman. Katumbas ng mga mayayamang taong ito ang mayamang pinuno na lumapit kay Hesukristo. Kung pag-aaralan natin ay may dalawang pagpipilian ng mayamang tao. Ito ay ang iiwan ng kanyang mga kayamanan na kanyang tinatangkilik at sumunod kay Hesukristo o kaya ay talikuran ang alok ng Panginoon at ituloy ang pagtangkilik sa kanyang kayamanan. Nalaman nating mas pinili ng tao ang kanyang kayamanan. Ipinapaliwanag dito na ang mga mahihirap na nahuhuli sa lipunan ngayon dahil ipinapanguna nila ang mga utos ng Diyos ang siyang mangunguna sa kaharian ng Diyos. Samantalang ang mga mayayaman na nangunguna sa lipunan ngayon na pinagwawalang bahalang mga utos ng Diyos ay siyang mahuhuli sa paghanap sa buhay na walang hanggan. Maliban sa kahulugang ito ay may parable na ibinigay ang Panginoon tungkol sa matalinghagang salita na the last will be the first and the first will be the last. Basahin natin ang nakasulat sa Book of Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad ng isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan.
Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, sinugon na niya sila sa kanyang ubasan. Lumabas siya ng mag-iikatlong oras na at nakita niyang iba na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo." Pumunta nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-6 at mag-iika-9 na ng oras at gayon din ang ginawa. Nang mag-11 oras na, lumabas siya at natagpuan ng iba na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" Sinabi nila sa kanya, "Ito ay sapagkat walang sino mang umupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Ano man ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo." Nang magtatakip silim na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa. Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga una." Paglapit ng mga dumating ng mag-11 oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa, ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Sinabi nila, "Ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon." Sumagot siya sa isa sa kanila, "Kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa iyo. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at lumakad ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa iyo. Hindi ba't nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitignan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Kaya nga, ang mga huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli, sapagkat marami ang mga tinawag ngunit kakaunti ang mga pinili." May paliwanag na ito ay naaayon sa mga Hudyo at mga Hintil. Alam naman natin na ang mga Hudyo ang unang lahi na pinili ng Diyos bilang kanyang mga tao. Sila ang mga naunang pinili para magmana ng kaharian ng Diyos. Maraming beses din sa Biblia na ang trato ng mga Hudyo sa mga Hintil ay katumbas lang ito ng mga aso. Mabuti na lang at dumating ang Panginoong Hesukristo at binigyan ang mga Hintil ng tsansa para sila ay magkamal din ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kwento ay lumalabas na masama ang tingin ng mga unang tao na pinili ng may-ari ng ubasan dahil kapareho ang bilang ng sahod na ibinigay niya sa mga nahuling nagtatrabaho. Ngunit sinabi ng may-ari ng ubasan na wala siyang kasalanan dahil tinupad naman niya ang kanilang usapan. Maliwanag na sinabi dito na ang may-ari ng ubasan ang siyang magpapasya kung sino ang kanyang bibigyan at kung magkano ang kanyang nais na ibigay. Hindi siya pwedeng diktahan ng mga nagtatrabaho lamang sa kanyang ubasan. Kung ikukumpara natin sa kasalukuyang panahon kung kailan marami ang nagkalat na iba't ibang relihiyon, marami ang nagsasabi na sila lamang ang maililigtas dahil sila ang tama, dahil sila ay nasa isang organisasyon na di umano ay napili ng Diyos na makakasama sa mga maililigtas. Ngunit paano nila masasabi ito kung hindi naman sila ang may-ari ng ubasan? Malinaw sa parable na ito na hindi ang haba ng pagtatrabaho o gaano kabigat ng trabaho ng mga tauhan ang basihan kung magkano ang kanilang magiging bayad. Ang bayad nila ay depende pa rin sa ibibigay ng nagmamay-ari ng ubasan. Katulad nito ang pagpapapako sa krus ng Panginoong Hesukristo para ang lahat ng tatanggap sa Kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi siya namili ng mga taong kanyang mga tinubos base sa mga gawain at tradisyon o espesyal na lahi katulad ng mga Hudyo, kundi ay tinubos niya ang mga tao dahil sa kanyang kasiyahang gawin ito. Nakasulat sa Ephesians chapter 2 verses 8-9. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Kaya, kaibigan, maswerte pala tayo kung wala tayong tinatangkilik na kayamanan. Isipin lang natin na kahit gaano pa kahirap ang dinaranas natin ngayon ay huwag na huwag nating bibitawan ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hilingin natin ang pagdating ng araw na tayo ay mangunguna sa kaharian ng Diyos. Alam kong marami pang mga aral na nakakonekta sa mga katagang binitiwan ng Panginoong Hesukristo. The first will be the last and the last will be the first. Kung may nalalaman kang mas malalim na kahulugan nito ay i-comment mo lang sa baba. Salamat sa panonood at magandang araw. God bless sa inyong lahat.